Ito pa rin ang Frontliners. Kasama pa rin natin si ASEC Gina Camoralin ng Office of American Affairs. ASEC Gina, meron tayong katanungan. Kamusta naman po ang aspeto ng seguridad? Dahil alam naman po natin na ang ating bansa, sabihin na po natin, kapos sa usapin ng security, no? At alam natin maraming challenges ngayon ang hinaharap ng ating bansa, lalo-lalo na kung pag-uusapan natin ang bansang China. Kamusta naman ang relasyon seguridad with the United States? Alam niyo naman ho na meron tayong Mutual Defense Treaty with the United States. Yes. At meron din tayong Visiting Forces Agreement. So ito ang ating pinaka-framework ng ating defense and security cooperation with the United States. So base sa ganitong mga kasunduan natin sa Estados Unidos, marami tayong mga activities with the United States. Isa na dito nakakatulong sa ating seguridad ay yung US military assistance para sa atin, at itong mga military assistance ay nakakatulong para sa pag-training ng ating mga military personnel, para sa technical capacity building, at yung iba pang mga services at equipment na nabibigay sa atin. Meron ba kayong nalalaman kung ano ang halaga na naitutulong ang Estados Unidos in terms of security dito sa ating bansa? Malaki ang naitutulong ng Estados Unidos. Karamihan ang kanilang mga assistance ay napupunta para sa pagpapatatag ng ating law enforcement, lalo na sa PNP, sa Coast Guard, sa Philippine Navy. Itong mga assistance na ito ay nakatulong para din sa ating ma-improve ang ating minimum defense posture, lalo na sa panahon ngayon. Kung nalalaman niyo din po, meron hong tinon-over sa atin na dalawang Coast Guard cutter. Coast Guard cutters. Yes. Ang pangalan ho ay PRP Gregorio del Pilar at PRP Ramon Alcaraz. Ito ay nakatulong sa ating Coast Guard sa pag-monitor ng ating maritime lanes. Maliban po sa ekonomiya at sa usapin seguridad, ano pa ang ginagawa ng inyong tanggapan para sa ating mga mamamayan sa Estados Unidos? Isa sa pinaka-importanteng pilar ng ating relasyon ay yung people-to-people ties. Yes. Meron ho tayong more than 3 million Filipinos sa United States. So, lahat ho yan ay binibigyan natin serbisyo sa pamamagitan ng ating mga embahada. Meron tayong embahada sa Washington at mga konsulado sa Los Angeles, Chicago, San Francisco, sa Guam at sa Hawaii. So, through them, we provide our services to the Filipinos. At isa dun sa mga programa ng ating embahada ay yung Ambassadors, Consuls, Tourism Directors Tour. Itong programa ho ito ay nasa ika-8 taon na ho. Very successful ho ito sa pagbibigay daan ho sa ating mga Pilipino, lalo mga PhilAm, na to rediscover their roots. So itong programa ho ito, sila ho ay binibigyan ng pagkakataon na bumisita sa Pilipinas for a specific period of time to meet particularly si Presidente at mag-travel ho sila dito sa outside Manila. So this is one way for them to discover their roots and also to instill nationalism. Kasi kung minsan pag matagal ka na rin nakatira sa ibang bansa, kailangan din ho na i-revisit mo yung iyong kumbaga yung roots. So involved dito ang mga ating embahada sa Washington at yung ating konsulado sa Estados Unidos. At isa rin yung program para din naman sa youth sector natin sa Amerika ay yung Filipino-American Youth Leadership Program. Ito ay nasa kanilang pangalawang taon na. Ang objective naman nito ay encourage ang ating mga young PhilAms to visit the Philippines and to interact with the Filipinos, particularly yung mga Filipino officials natin and with the Filipino youth, to make sure that they will maintain
roots, and also if they have advocacies in the United States, they can carry them with them here and to maintain their connection. So this is one way of developing our ties with our PhilAms. Ay, itong dalawang programa po nabanggit po ninyo, dahil narinig ko na rin po yan dahil nung isang taon nakausap ko po si Ambassador Quisha. At sinabi nga po ni Ambassador when nasa Estados Unidos ako nung June of last year, na siya rin po ay pauwi kasama ng mga konsulado nga, no, yung para sa programa nga ito. How long has this program been operating? Yun yung Ambassadors, Consuls General, and Tourism Directors Tour ay 8 years na ho. It started in 2005. Actually ho, ang una hong nag-ano ho nito ay si Secretary Del Rosario when he was still ambassador to the United States. Yun naman hong PhilPro, yun yung Philippine-American Youth Leadership Program, ay brainchild ho ni Ambassador Quisha. Itong programa ho ito ay nasa pangalawang taon na ho. So they just had the program this last year, 2013. Kasi ang nakaka-antig kasi ng puso, no, na kapag ikaw ay bumibisita sa Estados Unidos, maraming Phil-American na mga kabataan na uhaw sa kasaysayan ng Pilipinas, gustong bumisita. So maganda nga na merong programang ganito para matulungan itong mga kababayan natin, mga kabataan natin na nasa Estados Unidos na may programang makauwi, no, at makabisita dito sa ating bansa. Opo. At higit pa doon, makilala nila ang kulturang Pilipino. Ngayon po, bilang OIC or dito sa opisinang ito, ma'am, ano yung mga challenges na nakikita po ninyo bilang head po nitong tanggapan na ito? Maraming challenges, lalo na yung ating promotion ng ating relations, not only with the United States, but also with other countries in the region like Canada and Latin America. Of course, ang relasyon lumalawak. In the age of globalization, we have more tools in promoting relations, but we also need to expand relations beyond maybe more on other areas where which will contribute towards our national development. Sa tingin ba ho ninyo na yung tanggapan ng Office of American Affairs nakatulong talaga para i-promote ang ating bansa? At bago po ninyong sagutin itong tanong na ito, we will go first to our sponsors and hear from them.